Okay po, muli po ay isang magandang araw, isang magandang gabi. Kung saan man po tayo naroon ay binabati po namin kayo ng pagpapala at biyaya na nagmumula sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Narito naman po tayo muli upang talakayin ang isang napakahalagang paksa na dapat ay maalaman natin bilang tayo mananampalataya o naniniwala sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon po mga kapatid ay nais ko po sa inyo na ipagkaloob ngayon ay ang pinamagatang relasyon ng Diyos at tao tungo sa biyaya ng kaligtasan. Sapagkat napakahalaga po na malaman natin kung papaano at ano ang marapat gawin ng isang tao upang makapanumbalik sa Diyos. Dahil nga po tayo ay nahiwalay, ang tao ay nahiwalay sa Diyos, kaya kinakailangan na makapanumbalik sa Kanya upang ang biyaya ay muli ay makamtan sa pamamagitan nito. So upang atin pong maunawaan at upang ating maalaman, ay inaanyayahan ko po kayo na naway atin pong subaybayan ang pagtatalakay na ito upang aming maipagkaloob sa inyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ang mga aral na ito kung papaano ng relasyon ng Diyos at tao tungo sa biyaya ng kaligtasan. So sa unang pagbasa po ay babasahin ko sa inyo yung sinasabi diyan sa aklat ng Roma, Kapitulo 3. Talata nito ay 23. Ganito po ang nasusulat. Na sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kalulahatian ng Diyos. So, sabi po dito, lahat daw ay nagkasala. Wala po na hindi nagkasala at lahat ay nagkasala nga. At hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Itutuloy ko po sa ikalawang pagbasa sa Roma 5, talatang 12. Kaya't kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So mga kapatid at iniibig ng Panginoon, dito po ay mapapansin natin na kung paano daw na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Wala pong ibang tinutukoy dito na pinagmulan ay ang pagkakasala ni Eva at ni Adam. Nung umpisa pa lang po, nung sa simula pa lamang, kung paano daw na ang isang tao, o sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. So dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan at ang kamatayan ay naranasan ng lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala. So dahil dito, nalayo ang relasyon ng tao sa Diyos. So dahil sa kasalanan po ay ang tao ay nalayo sa Diyos. So, ang ginawa ng Diyos upang manatili ang relasyong ito ay ganito ang ginawa ng Diyos. Sa aklat ng Galacia, Kapitulo 4, talatang 4, datapwat nang dumating ang kapanahunan
ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sa talatang 5, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukup sa mga anak. Dito po ay mapapansin natin, no? Dahil sabi riyan na dapat dapat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino po yung tinutukoy dito? Walang iba po kundi ay ang ating Panginoon Hesus, na kung saan ang sabi riyan, siya ay ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Dahil po nung panahon ng ating Panginoon Hesus ay ipinanganak ni Maria, ito po ay nasasako pa doon sa tinatawag na mga kautusan na ibinigay sa mga Israelita. Bakit daw po? Anong kadahilanan? Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan at upang matanggap natin ang pagkukup sa mga anak. So walang iba po, mga minamahal at inibig ng Panginoon, sa mga susunod na ating pagtatalakay ay papaksain po namin sa inyo kung ano yung tinatawag na mga nasa kautusan. Dahil po, ang tinutukoy dito ng mga nasa ilalim ng kautusan ay ang kanyang bayang Israel, ang kanyang bayan, upang matanggap natin ang pagkukup sa mga anak. Pagpapatuloy po natin ito, yan po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 4, ang talata nito ay 6. Ang sabi riyan, at sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak na sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat, hindi na kanaalipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. So mga minamahal at inibig ng Panginoon, mapapansin po natin dito na sa pamamagitan ng kanyang anak na sinugo sa atin upang maging tagapamagitan, doon tayo nagkaroon ng pagkakataon na makalapit sa Kanya. Doon tayo nagkaroon ng pagkakataon na muli ay magkaroon ng pagkakataong maging tagapagmana sa mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. So, ano po ba yung tinutukoy ng mga anak? Sino yung mga anak na tinutukoy dito? Ang sabi po diyan sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, ang talatay 12 hanggang 13 ay ganito. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sabi po kanina, tayo ay magkaroon ng bahagi sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. So tayo po ngayon ay bilang sumampalataya sa Kanyang pangalan, tayo ngayon ang kamit ng pananampalataya sa Kanyang pangalan ay pinagkaloobang tawaging mga anak ng Diyos. Ito po ay isang karapatan pa lamang, no? Isang karapatan na binibigay ng Diyos sa mga nagsisisampalataya sa Kanyang sinugo. So sinugo ang anak ng Diyos sa takdang panahon. At ito ay ang panahon ng Kanyang pagparito sa sanglibutan. Dahil ang sabi po riyan sa talatang 14 ng Juan 1 ay ganito, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian, na kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama
na puspos ng biyaya at katotohanan. So ang ating Panginoon Hesus po ay naparito sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, sa pamamagitan ng kanyang pakikibahagi sa laman at dugo ng tao. Kaya siya rin naman ay nagkatawang tao upang magkaroon ng katubusan ang kasalanan ng sanglibutan. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay magkaroon tayo ng pagkakataon na makalapit muli sa Diyos. Na bagamat tayo ay nahiwalay ng mga panahon na ang tao ay nagkamit ng kasalanan at ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao. So sa pamamagitan ng ginawa ng Diyos at pagkasugo sa Kanyang anak na si Jesucristo, ay tayo ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon na muling makalapit sa Kanya. Kaya nga po, tayo ba ay makalalapit lamang ng basta-basta sa Kanya? Meron pong proseso na ibinibigay ang Diyos sa atin. At ang proseso pong ito ay ang sinasabi sa Juan 3, talatang 16. Ang sabi po riyan sa John 3:16 ay ganito: sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, mga minamahal at tinibig ng Panginoon, dito po ay mayroong paggawa. Dito ay dapat mayroong pagsunod. At ito po ay ang pagsampalataya sa Kanyang pangalan upang tayo ay malakip doon sa katubusang yaon na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya lang sabi nga riyan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang, yung salitang upang, ang sinuman na sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Paano po yung hindi sumasampalataya? Malaari po ba tayong malakip doon sa katubusang yaon? Mga minamahal, ang sabi po riyan, kundi upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Kanyang sinugo, sa Kanyang itinakdang kapanahunan, na ito ay ang ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng Kanyang pagkakatawang tao, at siya ay namatay at muling nabuhay sa krus sa ng Kalbaryo, ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon na muling makalapit sa Kanya. So dito po mga minamahal at tinibig ng Panginoon, kung mapapansin po natin na napakahalaga po ang pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil ito lamang ang kaparaanan ng Diyos upang tayo ay muling makalapit sa Kanya. Paano po kung hindi sumampalataya? Pwede po ba yun? Mga minamahal, ang sabi ng talatang 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi, ang sabi riyan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So doon pa lamang po mga kapatid, mapapansin natin, no, na kung ang isang tao ay hindi magkaroon o hindi masumpungan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo na Kanyang sinugo, ang sabi riyan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. At ano po ang kahatulan na yon? Sa talatang 19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw,
sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. So dito po mapapansin natin mga kapatid, no? Katulad nga ng ating pamagat na relasyon ng Diyos at tao tungo sa biyaya ng kaligtasan. Nasabi nga sa una, lahat ay nagkasala, hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po, ang Panginoon ay gumawa ng kaparaanan upang tayo muli ay makalapit sa Kanya, upang tayo makapanumbalik sa Kanya. Ngunit, sa kaparaanan ito, ay meron po tayong dapat ay maging participation dito. At hindi lamang po mawalan ng kabuluhan yung Kanyang kamatayan sa krus. Ang atin pong gagawin upang ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya, huwag mapahamak, kundi bagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi po sa aklat ng Juan 14 talatang 6, ang sabi po ng ating Panginoon Hesus ay ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ni Jesus Christ po, mga minamahal at tinibig ng Panginoon, hindi po siya nasumpungan ng anumang pandaraya, ng anumang kasalanan sa kanyang bibig. Kundi kung ano ang kanyang sinabi, ito ay totoo at tapat. Na ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kanina po, nabanggit sa atin, sa ating mga binasa, na tayo ay makaparoroon lamang sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang sabi naman, hindi rin tayo makalalapit sa anak, maliban din naman na ihatid ng Ama. So, paano po ang gagawin natin? Tuturuan tayong lahat ng Diyos upang ang sino mang matuto ay makalalapit sa kanyang anak. Bakit po? Sa pagkatuto mo, ikaw ay nagkamit ng pananampalataya at sa pananampalatayang ito sa kanyang pangalan, ikaw ay nakalapit sa anak. Kung magkagayon, ang anak ang maghahatid sa atin sa Ama upang tayo ay makapanumbalik muli sa Diyos. Sa Gawa 4:10 talatang 12, sinasabi diyan ay ganito, natalastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay dahil sa Kanya ay nakatindig ang tao ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Bakit? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So mga minamahal at iniibig ng Panginoon, ito po ay specific na sinasabi ng ating Panginoong Diyos at maging ng mga apostol. Kanina sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Maging ang mga apostol man ay sinasabi na sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na ibinigay sa silong ng langit upang siyang sukat nating ikaligtas. Na sa kanino mang iba ay walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao, kundi walang iba kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal at tinibig ng Panginoon, nawa po sa pamamagitan ng mga maikling pangangaral na ito, maikling talakayan na ito, ay mabuksan ng unti-unti ang ating mga kaisipan, ang ating mga damdamin, ang ating mga puso upang magkamit ng pananampalataya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya po natin ginagawa ang ganitong pangangaral dahil ito po ang kautusan ng ating Panginoon Jesucristo na ang Kanyang mga salita ay may pangaral sa buong kinapal upang ang sino mang sumampalataya saan? Doon sa aral na ito ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sapagkat napakahalaga po
na magkamit ang tao ng pananampalataya sa kanyang sinugo, walang iba kundi ay ang ating Panginoon Jesucristo. Ngayon po mga kapatid, ang ating pong talakay na ito ay medyo maikli lamang dahil limitado po ang ating oras. Ngunit bago po tayo magtapos, nihiling po namin sa iyo at naglalambing lamang na upang maiparating din naman natin sa iba pa na hindi pa naaabot ng pangangaral na ito, ay maaari lamang pong paki-like po and share diyan sa baba. At din po kung tayo man po ay hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe na rin po upang masundan natin ang mga talakayan natin na ginagawa dito sa ating channel. No? Dahil ang mga susunod po natin tatalakayin ay yung pakikipagkasundo. No? Tungkol naman sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So kung ngayon po ang ating mamagat ay relasyon ng Diyos at tao tungo sa biyaya ng kaligtasan, susunod naman po nating tatalakayin ay yung tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Hanggang sa dulo po nawa ay masubaybayan natin at masundan natin upang mabuo sa ating kaisipan ang isang larawan ng tunay na kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Ito'y hindi larawan na nakikita, kundi ito'y larawan na hindi nakikita. Walang iba po, kundi ay ang kanyang mga salita. Ang salita na siyang may kapangyarihan na sa atin ay magligtas at magliligtas pa at nagliligtas sa atin, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa darating. Kaya kung kayo man po ay nais na may itanong, nais man po kayo ay may sabihin o idagdag, paki-comment lamang po dyan sa baba at amin po mababasa na kung ano man ang inyong katanungan ay bibigyan po natin ng kasagutan sa mga susunod natin ng mga paksa upang mas maliwanagan ang ating mga kaisipan, mas maliwanagan pa ang ating mga pananampalataya sa relasyon ng paglapit tungkol sa Diyos at sa tao, no? Kaya po, wag po kayong atubili na itanong lamang kung ano ang inyong mga katanungan. At dito po sa ating ginagawang ito, hindi po tayo nagtatangi ng tao, ano man po ang ating kinabibilangan ng mga denominasyon o sekta or congregation. Welcome po kayong lahat sa channel na to upang ating talakayin ang mga mahalagang paksa patungkol sa mga salita ng Diyos. At kung kayo man po ay nais na magkaroon ng bahagi sa mga talakayang ito, kung kayo man ay mga pastor man o nag-aaral man, welcome po kayo dito na pag-usapan natin kung ano man yung mahalagang issue upang mabigyan natin ng kasagutan yung mga taong nagtatanong sa kanilang mga kaisipan kung ano nga ba ang tunay na aral at kung ano nga ba ang totoo. Dahil marami ang nangangaral, minsan ay naglalaban-laban, ngunit ano ba talaga ang tunay at totoong aral? Yan po ay mga masasagot lamang natin kung patuloy nating susubaybayan ang pag-aaral na ito sa mga susunod na aming i-upload sa inyo ng mga video. Kaya po muli, nawa po sa puntong ito ay tayo po ay nasa mabuting kalalagayan, ligtas sa anumang mga kapahamakan, sa anumang mga karamdaman, lalong-lalo na po sa panahon ngayon na ang daigdig ay pasama ng pasama. Nandiyan na ang tagutom, ang digmaan ng bansa laban sa bansa, ang mga iba't ibang mga sakuna ay naglilitawan na po sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung makita nyo nga ang mga tanda na ito, alalahanin nyo na malapit na ang wakas. Kaya po ito po ay isang pagkakataon na tayo ay makapanumbalik sa Kanya bilang nalalayo nung araw, ay makapanumbalik ngayon upang tayo ay magkamit ng kaligtasan. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay
na darating. At muli po, maraming salamat sa inyo mga kapatid, mga kakilala, mga kaibigan, at nawa po ay tayo muli ay magsama-sama sa susunod na episode ng ating talakayan. Maraming salamat at muli isang magandang araw o isang magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid.